So ngayon, ano na tayo? Pumunta na tayo doon sa seryosong part. No? Pumunta na tayo doon sa seryosong part ho, mga bossing. Eto. Diba? To be fair. Na yan. Sabi ko, seryoso eh. Eto pa lang si Gucci at eto pa lang si Rolex. Ano ang susunod? Kahit senador, di na yan makakapasok si Robin. Sabi ni Nora's diary. Ngayon, pakinggan natin si Guanzon. Ano kaya ang gustong sabihin ni ang boses ng... hindi na sila Banateros? Hindi na. Pinalitan na yung pangalan nila doon sa vlog ng SMNI. Ano ba tingin nyo dyan sa SMNI? Lehitimong tagapagbalita ba yan? Mga vlogger lang din yan. Pakinggan natin kung anong pinag-uusapan nun nila doon sa Vox Populi daw ho, mga bossing. You can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Hindi po ako nagde-defend ng ano kaya ang ipa-file? Siguro ang binabanatan niya dito, ang sinasabi niyang mag-file si BBM yung mga kakamping, sila Shelo Magno, sila Father Pabis, no? Yun yata ang gusto niyang sabihin. File nyo din. To be fair, hindi lang si Sara Duterte. Ang tanong doon, ano ang ipa-file kay BBM? Sige nga, no? Kay Sara Duterte, ayun, kung nakita nyo, pagkadami-dami nung resibong inilatag nila. Grabe, ilang ganyang katataaso na mga papel. Imposible naman, nagawa-gawa lang yan. Ipapasa mo sa korte. Di ba? Ganong kadami, tapos blanco lang, lokohan lang. Wala nga kayong mapatunayan na iniisa kay Martin Romualdez at dito kay ano pangalan niyan? Kay Pangulong Bongbong Marcos kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process, and kung COA lang din na report ang inyong basihan, sinabi na ng COA Walang ganon. Walang kinlir na Vice Presidente Sara Duterte sa COA. Kayo pala dyan fake newsan pala ang laban nyo dyan what do you call this? Yung Unmodified? No, Kaya pa! Sige, paliwanag nyo. oo, may unmodified opinion na sila dun At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. Tingnan natin. Di ba? Tingnan natin. Kapag ka lumusot, yari. Kulong si Sara Duterte. Pero pagka hindi lumusot, di okay. Pero ang malupit dito mga kababayan, sila na-i-explain nila, nakakapag-explain sila o meron silang mga kuro-kuro. Pero yung Vice Presidente, wala. Paulit-ulit lang na ang sinasabi, pinupolitika po kami. Di ba? Kasi I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, Billions? Biro mo yun? Billions? Yan ang dapat nyo lapagan. Ang tanong dito, di ba? Bakit hindi kayo nagpa-file? Kung meron pala kayong alam na bilyon na ninakaw ni Nenok o hindi maipaliwanag ng presidente, bakit hindi nyo filean ng kaso si Bongbong Marcos? O miski si Martin Romualdez? Di po ba? Ebidensya ang tawag dito sa inahanap, no? Tingnan nyo nga, nilapagan kayo, sandamakmak na na ebidensya laban kay Sara Duterte. Umikot ang mga tumbong ninyo. Hindi kayo mapakali. Di ba? Kayo, ang tagal na. Sabi, filean nyo ng kaso si Bongbong Marcos. Bakit walang nagpa-file sa inyo? Bakit walang pumupunta para kasuhan si Bongbong Marcos? Sama mo na si Martin Romualdez. Bakit? Kasi walang matibay na ebidensya.
walang maipakita. 'Di ba, Transformer? Oh, Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So, ang ano ko lang doon is, naku, galing naman. Tama kasi yung pag-liquidate ni Bongbong Marcos kaya hindi makitaan. Ibig sabihin, talagang naghahanap lang kayo ng butas para matanggal si Presidente Bongbong Marcos. Mahirap yung laban ninyo eh. Yung laban ninyo na walang resibo, yung tipo bang pabintang lang kayo ng pabintang. Kaya ayan, ano ang nyo? Ano ang nangyayari sa inyo? Wala lang. 'Di ba? Wala kayong maipush man lang. Wala kayong mangyari man lang na kahit papaano maikaso man lang. 'Di ba? Kayo, Bugwanson, alam nyo pala yan eh. Ang tanong, bakit hindi kayo pumunta doon sa korte at tumistigo kayo? Total, alam nyo kung ano yung ginawang pagnanakaw ni Bongbong Marcos o ni Martin Romualdez. Bakit pa nandiyan kayo? Ano ginagawa nyo dyan? Sulong kayo, sama nyo, pati yung ngongo. Di ba? Sabihin ninyo, ito po ang nalalaman namin at lapagan nyo ng ebidensya. Ito din po yung ebidensya namin laban kay Bongbong Marcos. Ganun kadali, di ba? it's an audit. Pero bakit walang sumusulong sa inyo? Bakit puro kayo lang nasa social media? Puro ganun lang. Di ba? Magnanakaw si BBM, magnanakaw si BBM. Puro paulit-ulit lang na ganun. Oh, Thing matter na kung mali yung ano niya, yung di tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA rules and tignan natin. No, lalo na pagdating ng Pebrero. February 2026. Tingin ko pagdating ng Pebrero 2026, umpisa na ulit ang alinho mga kababayan. Umpisa na ulit yung impeachment ni Sara Duterte. Sabi ni Jose Granada, sige na, Bongson, file mo na ang kaso kay PBBM. Correct. Di ba? Sabi ni Pulonges, bukas ang korte. Asaan ang patunay ninyo? Wala nga kasi. Biruin mo, maririnig mo doon sa mga vlogger nila, maririnig mo doon sa mga kasamaan nila, mga bakla. Based on what we've heard, yung impeachment ni Sara Duterte, binayaran ng 150 million nakalagay sa itim na bag, na duffel bag daw ho, mga kababayan. Based on what we've heard, paano naman yun? Di ba Sir Eseng Mariano at Music Stories 2292? Hindi tatanggapin sa korte yun. Kailangan pag pumunta kayo doon at pag magpa-file kayo ng kaso with matching dokumento, ebidensya, at matibay na patotoo para tanggapin yung ano. Pero kung ganyan lang, wala yan. Baka piskal pa lang, basura na yan. Sabi ni Pulonges Yotman, kahit anong gawin yan, PBBM pa rin ang presidente hanggang ngayon. Correct. Diba? Pajulit-julit to. Kapag naubusan sila ng pagka naubusan sila nung ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, babalik na naman ho yan sa step 1, mga bossing. Step 1, ano gagawin? Doon, yung ano na naman, pa-hair follicle test na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit na naman yan paulit-ulit lang yan.